Chenso ang gamit namin. Pag nakuha na namin, yung papahila namin sa tao. Nilalabas namin sa ilog. Ayan, hihilahin lang dito. Ayan ho, ang kahoy. Napakarami hong kahoy dito. Ito yung mga yakal na nakumpiska ng mga taga-DNR dito sa may Kalayaan, Laguna. At kung makikita nyo nga po ay sariwa pa yung putik na nanggaling sa kabundukan. Pauwi na po kami, pababa na po kami ng bundok. Eh nung bigla po ako nagulat at may pumutok, kala ko po gulong ang pumutok. Nakita ko may dugo na lang. Napasigaw na lang akong kapatid ko, may tama. July 18, ganap na alas 11 ng gabi. Nagsimulang magplano rito sa San Jose del Monte, Bulacan ang may 100 miyembro ng Anti-Illegal Logging Task Force na kinabibilangan ng Philippine Army, Philippine National Police, DNR, Bulacan Environment and Resources Office at mga sagip Sierra Madre Environmental Society. Target nilang mahuli ang mga illegal logger sa bahagi ng Mount Balagbag sa Sierra Madre. Dito matatagpuan ang Angat Watershed. Nakasaad sa National Integrated Protected Area System Act of 1992 o NIPAS Act na ipinagbabawal ang pagputol ng kahit anong puno sa mga idineklarang watershed sa bansa. Dahil ang Angat Watershed, ito ang nagsusupply ng 97% ng tubig ng Metro Manila at more than siguro mga 25 to 30,000 hectares ng farmlands sa Bulacan at Pampanga. Kaya baka tayo kapusin ng tubig para dito. Ang Sierra Madre ay may tinatayang 1.4 million hectares o katumbas ng 40% ng kagubatan sa buong Pilipinas. Dito rin matatagpuan ang may 400,000 hektarya ng tinatawag na old growth forest o yung tinatawag na virgin forest. Ang Sierra Madre Mountain Range ay nagsisimula sa lalawigan ng Cagayan. Sakop nito ang Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Quezon, Quirino, Bulacan, Rizal at Laguna. Kasi ang plano, lalakad kami ng mga alas 12 ng gabi. So, isa sa nagiging normal problem niyan, nung kami nagsimula ng maglakad sa bundok, buti na lang kahit umulan, nakaya pa rin ng truck na umakyat sa bundok. Mga 700 meters yun yung taas nun. Sa itaas ng bundok, nagpaumaga ang grupo. Pagdating ng grupo sa tinarget nilang bahagi ng Sierra Madre, wala silang nabutang namumutol ng puno. Pero umabot sa mahigit 100 piraso ng naputol at natistis ng puno na kung tawagin ay tablon ang kanilang nasabat. May nasabat na kami mga kahoy sa dinadaanan namin, mga abandonado. Dati-dati pag kami napunta doon, nakakarinig na kami ng chainsaw. Ngayon wala kayong marinig ng chainsaw. Ang ilang kahoy itinago pa ng mga logger sa mga bangin. Tinago pa siya, hindi lang basta iniwan dahil may time pa sila. Pananakitan na nilang nagtatraverse na kami paakyat. Itinago pa nila sa mga gilid kung saan matatabunan ito ng mga damo. Doon sa road na dinadaanan namin, meron sa kaliwa, meron sa kanan. Merong nakatabo ng damo, meron naman nasa ilalim ng mga puno, meron naman sa mga, minsan may nakalubog pa siya sa putik. Nagpatuloy operasyon ng Illegal Logging Task Force kinabukasan. Tinungo naman ng grupo ang Barangay San Mateo, Norzagaray, Bulacan. Sakop naman ito ang Ipo Watershed.
Wala ring inabutang mga illegal logger ang task force, pero ilang bayang natuklasan nilang nagtatago ng mga tablon o natistis ng punong kahoy. Ayan, hihilahin lang dito. Hindi pa lulusot. Ayan ho, ang kahoy. Napakarami hong kahoy dito. Ayon sa kapitan ng barangay ng San Mateo, hindi niya kilala may-ari ng mga bahay at hindi rin niya alam ang nangyayaring ito sa loob ng kanyang nasasakupan. Makikipag-ugnayan po ako sa ating mahal na punong lalawigan, sa ating mahal na municipal mayor, sa ating DNR, sa ating watershed, at sa ating mga government office para masugpunan natin, magtulong-tulong ang ahensya ng gobyerno para maputol na yung mga illegal na gawain. Sa halos 3 araw na operasyon, umabot sa mahigit 500 pirasong tablon ang kanilang nakumpiska. Ang halaga ng mga nakumpiskang kahoy, kalahating milyong piso. Anumang kahoy ay napakahalaga po sa watershed para ma-hold at maipon yung mga tubig na kakailanganin sa ating dam. Kaya kahit ano pa hong kahoy ang uri, anumang uri ng kahoy, ay pinahahalagahan po natin lahat yan. Ayon sa Sagip Sierra Madre Environmental Society, patunay ang kanilang nakumpiska na hindi sapat ang ginagawang pagbabantay ng pamahalaan sa Sierra Madre. Ang tunay na forest protection, hindi yung nakatira dito ang mga forest guard o forest ranger sa baba ng bayan. At kung kailan merong balita lamang na nag-iillegal ay sa kaakyat. Ang tunay ito na forest protection, yung mga forest ranger nasa gubat na nakatira. Binabantayan nila araw at gabi ang mga puno. May mga detachment sila, may mga area sila na kino-cover na bawa. Ang ratio kasi ng isang forest ranger is 5 hectares. Ayon sa DNR, nasa 2,000 lamang ang bilang ng mga forest ranger na nagbabantay at nagpoprotekta sa kagubatan ng buong bansa. 1:8,000 hectares ang ratio ng isang forest ranger sa binabantayan niyang kagubatan. Kaya nga ngayon, sa ngayon, niraras namin yung aming rationalization plan so that we could hire as much as possible ang vacancy namin ngayon. Sa ngayon, ang vacancy ng DNR ngayon for nationwide is around 5,000 employees. Kasama na doon yung mga forest rangers. And then yung natira namin mga forest rangers, medyo may edad na yan mga yan. Sa pagbabaybay namin sa Agusan River noon, tumambad sa amin ang mga troso na nasa gilid ng ilog. Bawat lugar na aming madaanan, nagkalat rin ang mga troso. Kulang na nga ang bilang ng mga bantay gubat, minsay buhay pa nagiging kapalit ng kanilang hangaring maprotektahan ng kagubatan. Kagaya na lang ng sinapit na magkapatid na Jerwin at Jessie Comendador, mga forest ranger ng DNR Laguna na naipit sa isang ambush nito lang July 15. Matapos nilang kumpiskahin ang mga tablon mula sa Kalayaan, Laguna, bahagi pa rin ng Sierra Madre. Nabaril po siya sa Kalayaan, San Antonio po. Ay nung po kami, pauwi na po kami, pababa na po kami ng bundok. Sa pick-up po, nakasakit po ang pick-up. Eh nung bigla po ako nagulat at may pumutok, kala ko po gulong ang pumutok. Eh nakita ko na lang po siya, bigla po siyang napayukong ganon. Eh tapos nung nakita ko may dugo na lang, napasigaw na lang akong kapatid ko, may tama, ganon. Eh kinalong ko po sa ganto ko.
Pero pag yung talaga po kami napunta doon, meron po talaga kami escort na army doon sa Kalayaan. Eh natsyempohan lang po na nasa bandang hulihan pa po yung army. Ayon sa DNR, mula nang ipatupad ang total lag ban noong 2010, 21 taon na ng DNR, mga deputized personnel at volunteers ang napatay. Ang mga nakumpiskang putol na punong kahoy ng grupo ni Jerwin idiniretso sa opisina ng DNR sa Los Baños, Laguna. Ito naman wala rin kaming tigil. Tuloy-tuloy din kami. Yun nga lang, siyempre, itong naata sa amin talaga, very risky din talaga eh. Sa lugar na medyo malalayo na yan eh. Sir, ito pong mga nakumpiska nyo, ano pong mga klaseng kahoy po ito? Ito ay mga lawaan, yung Dipterocarp species, at meron ding nara na kasama po ito. At meron pa rin mga other miscellaneous species sapagkat medyo nahihirapan at halos tistis na lahat yung yung mga kahoy. Pero karamihan dito is lawaan. Ang halaga ng mga nakumpiskang punong kahoy umabot sa 275,000 pesos. Ito yung mga yakal na nakumpiska ng mga taga-DNR dito sa may Kalayaan, Laguna. At kung makikita nyo nga po ay sariwa pa yung putik na nanggaling sa kabundukan. Ito mga kahoy na ito, sa bandang dulo nila, akala mo mga lapis na tinasahan at nilagyan ng butas. Dito nilalagay naman itong mga panghila, itong mga yoke ng kalabaw at ng mabilis po na may baba sa kabundukan. Ayon sa DNR, ang mga nakukumpiskang kahoy ay ginagawa mga gamit sa paaralan. Noong 2012, malaking bahagi ng mga nasabat na kahoy ay ginawang mga upuan para sa mga public school. Mula Laguna ay nagtungo ang aming grupo sa bayan ng Dingalan sa lalawigan ng Aurora. Dito namin nakilala si Jojo Padua, isang volunteer forest ranger. Miyembro si Jojo ng Save Sierra Madre Network Incorporated. Sinamahan namin siyang maglibot sa gubat ng Sierra Madre na nasasakupan ng Aurora. Mula sa bangka, tanaw ang kagandahan ng kabundukan. Pero ang ilang bahagi nito, wala ng puno at ang iba na may mistulang lupa na lang ang makikita. Ang kalbong parting ito ay bahagi naman ng isa sa 19 na watersheds sa lalawigan ng Aurora. Ibig sabihin, isa na rin itong protected area at hindi maaaring mamutol ng puno rito. Matapos ang isang oras sa paglalakad, narating naman ng aming grupo ang barangay Di Kapanikian na sakop ng bayan ng Dingalan. Dito naman namin nakilala ang 45 taong gulang na si Mando. Hindi rin niya tunay na pangalan. Inamin niya sa aming sangkot siya sa illegal logging sa bahaging ito ng Sierra Madre dito sa Aurora. Ayon kay Mando, 26 na taon na niyang sinusuyod ang Sierra Madre para manguha ng tablon o malalaking tabla. Sa ngayon, pag nagyari kami, nag-order lang sila. Mga 200, 300 more feet pang bahay dyan ngayon dahil wala naman nakakalabas na kahoy sa labas. Dito lang talaga sa Dingalan. Mga naman, red, white, ganun lang yung kanilang yung mga bagtikan. O pinipili nila. Ikinuwento rin ni Mando kung paano nila ginagawa ang pagtatransport ng mga punong kahoy mula sa kabundukan papuntang Kabayanan. Chinso ang gamit namin. Pag nakuha na namin, yung papahila namin sa sa tao. Nilalabas namin sa ilog. Pagka nasa ilog, nabubulaog na. Mga 2 araw, napakahirap nga. Tapos paparada namin dito. Pagdating dyan, kakarga na namin sa bangka. Diretso na ng Dingalan yun. Isang linggo raw silang nananatili sa itaas ng bundok para manguha ng kahoy. Ay, kababa ng kuha sa amin. 20 lang ang morpit niyan, pagka yung slice na. So yung 300, 6,000? Oo. 20 lang yan, minsan 19 pa. Tumatawad pa yung mga nag-o-order. Pero kung tutuusin, bukod kina Mando,
May mga malalaking illegal logging group ang hanggang sa ngayon ay nagdudulot ng pagkasira ng ating kagubatan. Ang nangyayari dyan, yung mga loggers natin ay yung mga maliliit na tao na talaga doon na nangangailangan ng pang-araw-araw nilang sustenance. Tapos sa likod niyan, merong mga, ang iba natutukoy, pero wala ka namang makuhang ebidensya. Taong 2011 ang inilabas si Pangulong Noynoy Aquino ang Executive Order No. 23. Alinsunod dito ang pagbubuo ng National Anti-Illegal Logging Task Force na siyang pipigil sa illegal na pagtutroso sa buong bansa, kabilang na ang Sierra Madre. Sa datos pa rin ng DNR, papatas ang bilang ng mga nakukumpiskang forest product sa buong bansa sa nakalipas na 3 taon. Mula 6.6 million board feet ng kahoy noong 2011, tumaas ito sa 10.2 million board feet noong 2012. Pero hindi naman ang mga tulad ni Mando ang higit na nakikinabang sa illegal logging, kundi ang mga malalaking taong nasa likod ng illegal na pagtutroso. Panahon na raw upang bigyang prioridad ng pamahalaan ng forest protection, lalo na't ilang beses nang napatunayan na malaki ang epekto ng pagkakalbo ng kagubatan sa paglala ng ilang kalamidad, gaya na lamang ng nangyari nung bagyong Ondoy. Una, yung mga budget, forest ranger, madali na yan eh. Hanggang ngayon ay hindi malinaw kung anong prioridad ng DNR. Ibig sabihin, mas dinadamihan nila ng mga 7 to 10 billion pesos ang kanilang NGP, yung National Greening Program. Pero halos mga 500 million lang yung forest protection. Hindi lang ang kabundukan ng Sierra Madre ang kinakalbo ng mga illegal loggers. February 2011 ang unang isiwalat ng Reporter's Notebook ang nangyayaring illegal logging sa Agusan del Sur. Bahagi ang Agusan del Sur sa Caraga Region ang tinaguriang timber capital ng bansa. Sa pagbabaybay namin sa Agusan River noon, tumambad sa amin ang mga troso na nasa gilid ng ilog. Bawat lugar na aming madaanan, nagkalat rin ang mga troso. 11 buwan matapos ang report, naganap ang isa sa pinakamapinsalang flash flood sa Mindanao nang manalanta ang bagyong Sendong. Umabot sa mahigit 1,200 ang namatay at tinatayang nasa 1.2 billion pesos naman ang kabuang pinsala sa 13 probinsya ng Mindanao. Isa sa itinurong dahilan ng flash flood ang illegal logging sa mga lalawigan sa riyon, kabilang na ang Caraga. Kami naman, hindi naman kami tuwing buwan-buwan nag-uuling. Umahon lang kami dito at sabi ko yung mga anak natin kinakapos na pagkain, mag-uuling muna tayo kahit kaunti lang. Pero alam niyo pong bawal? O, bawal na talaga ang pag-uuling. Pero bukod sa mga illegal logger, dahilan din ng pagkakalbo ng kagubatan ang pagkakaingin. Pagdating po natin, narinig yung ating sasakyan na bangka, nagtakbuhan na po yung mga yan. Ito po ay mga uling na ginagawa noong ating mga kapatid na katutubo at hindi katutubo, na yan po yung kanilang hanap buhay. Pero ito po ay bawal. Ayon nga po sa batas ng ating Pangulo na inano niya ng Executive Order 23, bawal ang charcoal making, katulad noong mga pinuputo nilang puno na hardwood, na ito naman ay hindi nila itinanim, hindi naman ito yung Gimilina at saka Mulawin. Ito po ang mga kagaya ng matitigas na kahoy gaya ng agoo, yung pine trees. Ito po ay estimated natin ay nasa 70 sako. Hindi kalayuan sa mga sako ng uling, nakita namin ang pinaghanguan nito. Nagkalat din ang mga putol na puno ng agoo o pine tree. Sa patuloy na paglalakad ng aming grupo sa kabundukan,
Tumambad sa amin ang mga bakas ng pinagputulan ng mga puno. Mistulang isang malaking bakanteng lote na ang bahaging ito ng Sierra Madre. Inabutan din naming umuusok pa ang bahaging ito. Tanda na katatapos lang magkaingin dito. Nakasaad sa batas na ipinagbabawal ang pagkakaingin sa mga kabundukan, lalo na sa mga idineklarang watershed protected areas. Sa hindi kalayuan, nakausap ng aming grupo si Mang Ray, hindi niya tunay na pangalan, at aminadong nagkakaingin. Ayon sa kanya, 3 taon na raw silang nagkakaingin dito sa Sierra Madre. Umakyat lang po kami rito dahil gusto nga po namin makita kung ano ang kalalagayan ng inyong area. Kami naman, hindi naman kami tuwing buwan-buwan nag-uuling. Umahon lang kami dito at sabi ko yung mga anak natin kinakapos na pagkain. Mag-uuling muna tayo kahit kaunti lang. Pero alam niyo pong bawal? Bawal na talaga ang pag-uuling. Tagal nang binabawal. Ano po ang dahilan kung bakit tayo napipilitan doon sa pag-uuling? Kinakapos na nga sa kuwan eh. Kapos sa budget. Kapos sa budget. Wala namang... Kita mo, nakakamuting kahoy na nga lang kami. Kamuting kahoy na lang ang hinakain natin. Lang namin sa sa pang-araw-araw. Sa batas kasi, yung area na pinag-uulingan, pinagkakaingin, at pinuputulan ng kahoy, is protected areas o watershed. Ayon sa batas at ayon din sa batas ng kalikasan, hindi pwedeng tirhan yun. Wala dapat human activity. Ang nangyari ngayon, maraming nakatira doon, kahit temporary lang. So dapat alisin niyo yung informal settlers na yan, except di katutubo. Mula 16 million hectares na forest cover sa buong bansa noong 1950, nasa 6 million hectares na lamang ang ating forest cover sa kasalukuyan. Ang tunay na forest protection o pinoprotektahan mo kagubatan, nananatiling nakatayo ang puno. Pagputol na yung puno, in a way failure ka na lang. Kumbaga sa rescue operation, wala ka nang i-rescue. Retrieval na lang ginagawa mo eh. Sana mayroong madagot, katulad kung may mahuhuling tao at may marirecover na chainsaw. Sa akin, timing, no? Timing. Kasi kailangan talagang magpahinga na muna yung ating natural forest, no? May means naman ito to regenerate. May means ito to regenerate with proper protection. And with the National Greening Program na investment namin ng DNR, no? And the public, because we're using taxpayers' money in rehabilitating this forest, tingin ko hindi pa huli. Ang linggo, iniulat namin ang nagaganap na black sand mining sa mismong dalampasigan ng Gonzaga, Bugey at Apari, Cagayan. The DNR says you're not supposed to be operating because you have a stoppage order. Ayon sa MGB Region 2, pinaklas na raw nila ang mga equipment ng Liansing na naabutan naming nag-e-extract ng black sand sa tabing dagat. Ngayong araw, pagka nasuspindi yung mineral processing permit, lahat ng planta nila na sakop ng mineral processing permit hindi nagagana. Nakakadismaya na may mga kumpanyang nagpapatuloy sa paggawa ng iligal sa kabila ng makailang ulit na pagbabawal. At may mga tao pa ring inaabuso, ang dapat sana ay protektado. Matapos makita ng mga opisyal ang mga nakunan namin na iligal na operasyon sa Cagayan at maging sa Sierra Madre, nangako silang aaksyonan ang mga ito. Sa mga susunod na linggo, patuloy kaming magbabantay at susubaybay kung tutuparin nila ang kanilang binitiwang salita. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikat. At ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.